Mula sa pinakamalaking lawa sa buong Pilipinas na may sukat na 70,000 hektarya ay matatagpuan ang isla ng Talim. Base sa hugis at itsura nito, ito ay hugis patalim, kaya ito tinawag na Talim Island. Dito sa isla ng Talim, matatagpuan ang Mount Agapo na dinarayo ng mga turista at mahilig umakyat ng bundok. Base sa ating napag-alaman, meron daw natutulog na bulkan malapit sa Talim Island. At galing na rin sa impormasyon na nakuha natin sa Laguna Lake Development Authority at sa UP Planning and Development Research na ang parte raw na ito ang tinatawag na Laguna Caldera. Ang oras ngayon ay alas 6 na ng umaga. Nandito tayo ngayon sa fishport at daungan ng mga bangka dito sa bayan ng Binangonan. Dahil ang ating istorya ng paglalakbay ay sa Talim Island. Maaga pa lang ay nakita na natin dumadagsa na ang mga tao. Marami na rin ang mga bangka at nakikita na rin natin ang mga taong papunta at galing ng isla. Ang port ng Binangonan ang nagsisilbing daungan ng mga nagmumula at papunta sa isla ng Talim. Ang mga biyahe ng bangka dito ay nagsisimula ng alas 4 ng daling araw, kaya maaga pa lang dagsa na ang mga tao. Meron mga palang isang sakayan at mga daungan ng bangka papunta ng Talim Island. Ito ay sa fishport ng Cardona. Ang pinaka-importante ay mapaglagin tayo dahil requirements ito ng mga Coast Guard. Lalagay lang ang pangalan at address. Yung pamasahe naman dito ay depende sa isla na inyong pupuntahan. Ang purpose pala ng pagpunta natin sa isla ng Talim ay para akitin ang pinakatuktok na bundok na tinatawag na Mount Agapo. At mula sa Mount Agapo ay sisilipin naman natin ang isang potentially active na bulkan na tinatawag naman na Laguna Caldera. Nasusunod po ba yung rules and regulation ng mga Coast Guard dito, sir? At pupuno nyo po ba yung mga bangka nyo ng maraming pasahero? Or nasasagad nyo po ba yung maximum capacity nito? Hindi yun namin napupuno. Minsan wala, minsan meron. Kagaya kanina, sakay namin 11 pa bayan. Pero yung nasusunod yung ng Coast Guard. Ay, yung rules and regulation nila. So talagang naghigpit na po sila, ano? Mahigpit po sila. Iba-iba ang mga bangkang sinasakyan dito, kaya magkakaiba rin ang kanilang capacity. Nagkakaroon ng paghihigpit ng mga Coast Guard at kailangan sundin ang mga maximum limit ng mga pasaherong sasakay ng bangka dahil sa isang trahedya hindi nila inaasahang mangyari noong July 27, 2023. Lumubog ang isang bangka dahil sa biglang paglakas ng hangin na may kasamang pag-ulan. Isa sa pinaka-importante ang masunod at mapatupad ang safety measures. Ang kapakanan at kaligtasan ng mga pasahero ang priority nila, kaya bago umalis ang bangka, lahat ng pasahero ay dapat nakasuot ng life jacket. Makalipas ang ilang minuto, galing sa daungan ng bangka sa Binangonan, ay mararating na natin ang barangay na Botas. At dito ay bubungad itong binibilad na isda sa gilid ng kalsada. So pagbungad natin dito sa barangay na Botas ay makikita na natin itong mga nakalatag na tinuyong isda. So pwede po ba magtanong, saan po ba dinadala ito, sir? Sa mga paro-parokya. Sa mga paro-parokya, dinadala rin po ba ito sa iba-ibang lugar? Tulad ng Maynila. Sa Maynila. So ayan, ito palang mga isdang ito ay dinadala pa sa Metro Manila. So dito inaangkat. Ang mga isdang ito pala ay mga ayungin. Bago pala tayo makarating sa Mount Agapo, simula dito sa barangay na Botas, ay kailangan natin sumakay ng habal-habal papunta sa tourism sa Gulod. So mga gaano po kaya katagal yung biyahe natin papunta sa Gulod? Mga medya oras. Kalating oras.
Okay, mga kalahating oras pa ang ating babiyahin para makarating sa tourism ng Barangay Gulod. Kaya naman dito natin sinimulan para ma-experience natin at ma-explore natin itong buong isla. Sinimulan na natin ang ating biyahe. Kapansin-pansin talaga ang ganda ng isla. Hindi ko inaasahan na ganito pala dito. Ramdam na ramdam mo ang simpleng pamumuhay at ramdam mo lalo ang kalikasan. Kung mapapansin nyo naman ay napakaganda na ng mga kalsada dito na nagkukonekta sa bawat barangay dito sa Talim Island. So, naging madali na ang paglipat-lipat ng mga tao papunta sa isang barangay, patungo sa isang barangay. Dahil nung wala pa itong kalsadang ito, ay sila ay gumagamit pa ng bangka para lang makalipat sa ibang barangay. So, ang isa pang magandang proyekto at isang malaking proyekto na gagawin dito sa Talim ay ang paglalagay ng wind farm. So, nakaplano na ngayong taon na magtayo ng wind farm. At ang alam ko ay dito sa lugar na ito ay tatayuan din ng isa pang turbine. So ngayong taon ay magkakaroon na ng pagsisimula ng pagtatayo ng wind farm dito sa Talim Island. Kung nagbabala kayong pumunta ng Mount Agapo, ay kailangan yung dumiretso dito sa Barangay Gulod sa tourism. Yan, dito. Lahat na lang pupunta ng Mount Agapo, ay kailangan dito na magre-registered. So, sir, mga gaano po katagal kaya yung pag-akyat sa Mount Agapo? Mahigit po 1 oras. Depende po sa paglalakad yan, ano? Paglalakad po. So, kung mas mabilis, edi mahigit 1 oras. Kung mabagal, mga 2 oras. Tama po. Bukod sa turismo, ang pangunahing talagang hanap buhay ng mga taga-isla ay ang pangingisda. Mula dun sa pinagmulan natin sa tourism kanina ay naglakad tayo ng 15 minuto para marating natin itong daan na ito. At dito na magsisimula ang ating trailing paakyat ng Mount Agapo. Para saan po yung itak nyo? Pang ano po, pagka kukuha po ng pangtukod yung mga ano po, kasamahan po namin, papakuha ng pantungkod. Hindi naman po yan para sa ahas. Hindi. Nakakailan pong akyat kayo dito kasama mga turista, sir? Sa isang araw? Isang po sa loob po ng 1 linggo, isa lang po. Sa loob ng 1 linggo, isa lang po. Dahil po, marami po ba kayo? Marami po kami. Marami pong tour guide dito. Mga ilan po kayong tour guide dito? 24 po. 24. Di marami na rin pong turista ang pumupunta dito. Marami na po. So, sa mga tansya nyo, mga ilan pong pumupunta rito? Umabot ba ng 100 sa 1 linggo? Minsan po ay umigit ng 100 pagka nagkasabay-sabay po. Talagang napupuno rin yung bundok. So, yun. So, talagang dinarayo na itong Mount Agapo ng mga karatig probinsya po, tsaka ng Metro Manila. Ang pinagmulan pala ng salitang Tagapo ay nagmula sa salitang taga. Dahil nga sa dami ng mga kawayan dito, ang mga residente ay laging umakyat ng bundok para tumaga ng kawayan. So, ang halimbawa nitong salitang ito na pinagmulan ay ang saan ka pupunta? Tatagapo. So, ang salitang Tagapo ay nagmula sa salitang taga. Isa sa likas na yaman ng isla ay itong mga puno ng kawayan na pinagkakakitaan at ginagamit nila para sa bakod ng fish pen, katig ng bangka o palangoy at ginagawa din nilang bahay kubo. Kung natatanaw nyo itong bundok na ito, ayan ba ang ating bundok na akitin. So, mahaba-haba pa ang ating lalakarin simula dito sa lugar na ito, paakyat dyan sa bundok na ito. Habang binabaybay natin ang daan patungo sa tuktok ng Mount Agapo. Sa simula ay madali, ngunit habang lumalapit tayo sa tuktok, ay bumibigat ang bawat hakbang ng ating mga paa. Kaya ilang tigil at pahinga ang ating ginawa.
Grabe, sa mahigit 2 oras natin paglalakad ay narating na rin natin itong campsite. So dito sa campsite ay pwede kayong mag-overnight. Pwede rin kayo rito mag-bonfire. Pero hindi pa itong pinakatuktok ng Mount Agapo. Doon pa ang tuktok ng Mount Agapo at lalakad pa tayo ng ilang minuto para marating ito. Mula dito sa summit ng Mount Agapo ay makikita natin itong napakagandang 360 view ng Laguna Lake. Dito sa parte dito ay makikita natin ang lalawigan ng Laguna at sa banda naman dito ay makikita natin ang lalawigan ng Rizal. At dito sa banda rito ay ang Metro Manila. At base sa ating pag-aaral na sinaliksik, according sa Laguna Lake Development Authority at sa UP Planning and Development Research, na ang parte na ito ng Laguna Lake ay bahagi pa ng Manila Bay. At galing na rin sa impormasyon na nakuha natin sa Laguna Lake Development Authority at sa UP Planning and Development Research na ang parte raw na ito ng Rizal ay ang tinatawag na Laguna Caldera. Mula dito sa barangay ng Balibago hanggang doon sa bayan ng Halahala, paikot at hanggang dito sa parte na ito ng Talim Island, ay ito ang tinatawag na Laguna Caldera. At dahil sa matinding pag-eruption noon ng Laguna Caldera, nagkaroon ng tectonic movement o paggalaw ng lupa, ang dating kalupaan at paligid ng sinasabing bulkan ay lumubog. Ang Talim Island ay nagmula sa crater ng bulkan. At dahil nga sa mga natural phenomenon at pag-erupt nito, nabuo ang pinakamalaking lawa sa Pilipinas na may tinatayang lalim na 2.5 meters o mahigit 8 talampakan na may 100 ilog na nakakonekta dito, kabilang na ang Marikina River. At ang Laguna Lake ay konektado pa rin sa Manila Bay. Mula dito sa bayan ito na Metro Manila ay makikita natin itong Ilog Pasig na kumukonekta sa Laguna Lake. Kagaya nitong bangkang ito na tatawid dito sa Ilog Pasig papunta ng Laguna Lake. Ito yung mga bangkang tinatawag na pituya. Ang Ilog Pasig ang nagkukonekta sa Laguna Lake at Manila Bay. So nagkakaroon ito ng tidal estuary na humahalo ang tubig tabang sa tubig alat. At ang nagiging epekto nito ay ang pag-itim ng tubig. So at ito ay normal lamang. Sana may natutunan kayo sa vlog natin ito. So paano, hanggang dito na lang. This is Ken Barry Travel Stories. At ito ang storya ng aking paglalakbay. See you sa next vlog. Thank you!